Patuloy ang pag-uwi ng mga Pilipinong naipit sa gitna ng krisis sa Middle East. Isang kababayan naman natin sa Qatar ang sugatan ng tamaan ng shrapnel. Ang Department of Migrant Workers naglabas ng babala sa mga tripulante para iwasang dumaan sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Nakatutok si Jamie Santos. Gumuhit ang mga missile ng Iran sa ere ng West Bank at Jerusalem sa ikalawang linggo ng pakikipagpalitan nila ng atake sa Israel at Amerika. Ang mga pag-atake pilit na sinasalag ng puwersa ng Israel. Dumadagundong din ang mga pagsabog sa Lebanon. Bago yan, tinarget ng Israel ang ilang bahagi ng Central Beirut kung saan isang apartment ang tinamaan. Mahigit 200 na ang nasawi sa Lebanon simula nang mag-airstrike ang Israel sa mga lugar na kontrolado ng grupong Hezbollah. Kasunod yan ng pag-atake ng grupo sa Israel bilang ganti sa pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran. Babala ng Israel sa gobyerno ng Lebanon, patuloy na madadamay ang buong bansa kung hindi nila makokontrol ang Hezbollah. Ramdam din ang tensyon sa iba't ibang bansa sa Middle East, tulad sa Kuwait, kung saan nasunog ang gusali ng Social Security dahil sa drone attack ng Iran. May mga napinsala ring infrastruktura sa Dubai. Ngayong araw, balik bansa ang 61 OFWs mula Dubai, UAE dahil sa nagpapatuloy na gyera sa Middle East. Sa Doha, Qatar, isang Pilipino naman ang nasugatan ng tamaan ng shrapnel mula sa na-intercept na missile. Ligtas na ito at nagpapagaling. 29 na Pilipino ang pansamantalang pinatuloy sa mga temporary accommodation matapos lumikas mula sa kanilang tirahan dahil malapit ito sa mga danger zone. Sa Tel Aviv, 35 Pilipinong pilgrims at turista ang tinulungan ng embahada para makatawid ng border patungong Egypt at Jordan. Patuloy ang repatriation efforts ng gobyerno sa mga Pilipinong turista na stranded sa iba't ibang lugar sa Middle East. Sa ngayon, 82 sa mahigit 100 stranded na mga Pinoy sa Jordan ang pauwi na ng Pilipinas. 31 Filipino tourist ang nasa Amman pa. Samantala, pinirmahan ni Secretary Hans Kakdak ang Advisory No. 11 Series of 2026 na nagtatakda sa Persian Gulf at Strait of Hormuz bilang War Risk Operation Area o War Risk Zone. Ang mga tripulanting Pilipino po, particular sa mga ship owners na nagdadala ng tripulanting Pilipino ay hindi po inaasahan na nandoon sa area na yon or else bigyan ng right to refuse sailing ang ating mga tripulanting Pilipino at hanggat maaari iwasan itong bahagi ng mundo na ito gawa ng napakadelikado po sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras.